Choose these days whom you will serve. Choose these days whom you will serve. Pilian ini nga panahon ng igsuon, kinsay imong alagaran. Kung atong lantawon ang background igsuon sa Book of Joshua, nag-record ang Book of Joshua sa conquest or settlement sa Israel sa Promised Land human sa pagkamatay ni Moses. Si Josue, ang iyang pangalan na igsuon gitawag og Yahweh. Yahweh is salvation. So mauni ang faithful successor ni Moses, si Joshua. Pagkamatay ni Moses, ang nipuli sa iyahang gitawag og gipili sa Dios sa pagpadayon si Joshua. Sa chapter 24 igsuon makita nato diri ang farewell address ni Josue sa Sikem igsuon. Makita nato dira ang covenant place dito si Abraham nakadawat sa saad sa Ginoo. Kung atong basahon ang Genesis 12:6-7 igsoon diyan nato makita no nga gidawat ni Abraham ang saad sa Dios. And sa Genesis 35 verses 2-4 makita nato dito nga si Jacob naglubong usab sa mga foreign idols o katong mga Diyos nga gisugo sa Dios nga ilang pagkalaglagon. And dito po si Josue nag-renew sa iyahang covenant. Amen. And ini kamuntagon igsoon ang atong makita nga prinsipyo ani is sa matag command ni Lord rooted kanunay sa iyahang grasya o sa iyahang kaluoy. Kitang tanan giluwas sa Dios. Sakad pa kaniadto sa mga katawan ng mga naulipon nga gigamit niya si Moses, si Abraham, si Josue, gisib sa Ginoo ang sanlibutan o ang mga tao igsoon, even kita. Napabay wala na luwas dire? Napabay wala nakasabot sa kaluwasan o wala makadawat sa kaluwasan? Amen. Kitang tanan mga igsuon, nasayod na ta nga dili lang pinaagi nilang Josue kaniadto, but through Jesus Christ kitang tanan nakabaton sa kapasayloan, sa kinabuhi nga bag-o, paglaog o kinabuhi nga walay katapusan nga gisaad sa Dios sa matag usa nga may pagtuo. Midawat diha kaniya igsoon. Amen. Hindi kabuntagon igsuon, kining atong book nga atong gibasa, adunay tawag ang Dios sa matag usa nato. Gisugo sa Dios si Josue igno ng mga tao nga karong orasa desisyonin ninyo kinsa may inyong alagaran kadni bang mga Diyos na nagkalain-laing lugar ng inyong gibitbit-bitbit or ang Dios ba nga Ginoo nga among gialagaran karon. Hindi kabuntagon igsuon, let's take this message na usa ka invitation o usa ka challenge sa Dios sa tagsa-tagsa nato. Sa giyon pa ganina sa atong Sunday School ni Kurt, naigsuon nga ang tanan nga invitation ni Lord sa atong kinabuhi through sa iyang pulong is may katumanan lang kung kita mo response ni so. Amen. Hindi kabuntagon, piliyon nato kung unsa atong gusto piliyon. Kung kinsa atong alagaran karon nga panahon sa atong kinabuhi, atong bang mga kaptangan, ato bang negosyo, ato bang mga tawhanong kalipay, ato bang mga bisyo, ato bang mga kaluyahon, or ato bang mga pangandoy sa kinabuhi nga usahay mahimong Diyos sa atong kinabuhi igsuon, or ang Dios ba nga naginusara na Dios nga nagluwas ka nato pinaagi sa iyang kamatayon sa cross ng so. This is a challenge sa matag-usap natin. Choose whom you will serve today. Pilion nato kinsa ang atong pilion na atong alagaran ng so. Sa atong mga kinabuhi, nagtuo tanong nga gitawag ta nga Kristohano, nakadawat ni Kristo, makaingon na nga nakapangalagad ta sa Dios. But igsuon, dili kabuntagon atong tun-an pag-ayo unsa ang tinuod nga pag-alagad sa Dios.
Kay usahay makaingon ta nga kay nakasimba ta, nakaapil ta sa mga Bible study, ilat ta sa Dios tungod sa atong mga ginikanan nga way nagpamata nato, nagtuotan, nakapangalagad na ta sa tumuhi nga Dios. Apan igsuon, sama pa sa mga Pariseo, nagrabe ang ilahang pagbarug sa ilang pagtuo. Pero di ay wala nay, dili na counted sa mata sa Dios ang ilahang pagpanerbiso. Dili kabuntagon na itong i-check atong kaugalingon. Are we serving the Lord? Ato bagyong naalagaran ang Dios sa itong kinabuhi. Tinuod bagyong ta nga nangalagad sa Dios. Siya bagyod ang atong gialagaran. Amen. Si Kristo bagyod. Or ang mga butang sa atong kinabuhi, tao, negosyo, bisyo, material, nga mga butang o tawahanong kalipay, ang gagahimo natong Dios sa atong kinabuhi. Igsoon. Kay gisave ta sa Dios, adun na tay calling igsoon. And ikaw o ang Dios sa region ang nasayod kung mo response ka niini igsoon. Kumbaga nining kabuntagon, this is a covenant sa matag usa, whom you will serve today. Kumbaga nibalik sa panahon ni Josue nga nakita niyang mga tao nga lahi naman ang mga Diyos nagsagol-sagol na nagsunod nga nagsimba sa Diyos, nagtinuod nga Diyos. Adun na po'y grupo nga nagdaladala atong mga Diyos gikan sa Mesopotamia, gikan sa dili tanan na sa simbahan tinuod ng alagad sa Dios. Tining kabuntagon igsoon, this is not my word, but tulong ni sa Dios. Let's take the challenge of the Lord nga piliun kinsa gid atong tinuod nga alagaran sa atong kinabuhi igsoon. Kay matago man sa tao apan sa mata sa Ginoo dili matago kung siya bagyod ang tinuod natong giserbisyuhan sa atong kinabuhi. Number 1 nga call or calling ni Lord sa tagsa-tagsa nga iyang giluwas is a call to fear and serve the Lord. Kung atong basahon sa 14a, ingon diri ni padayon si Josue busa, simbaha karon ang Ginoo ug pagmatinud-anon kamo sa pag-alagad kaniya. Dili lang ni statement sa Dios ngayang ipadayag apan sugo busa, ingon siya busa, simbaha karon ang Ginoo. It is a calling sa matag usa. Hello. Calling ni Lord, ingon siya, igsuon, simbaha karon ang Ginoo ug pagmatinud-anon kamo sa pag-alagad kaniya. A call to fear and serve the Lord by igsuon. Fear the Lord, it means a reverence. Kahadlok sa Dios. O respeto, pagtakod sa Dios, dili kahadlok nga materor ta sa iya. Nga siya musilot o mulaglag nga Dios. Pero kini nga gitawag nga fear, igsuon reverence is ang pag-ila sa authority sa Dios atong kinabuhi nga siya balaan nga Dios ug siya ang Dios nga nagluwas kanato kanso. Righteous and holy God. Kung naa kay tinuod nga kahadlok ug respeto sa Ginoo, automatic gyud ta nga moserbisyo diya kaniya. Amen. In Psalms 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Di ta kabaton og kaalam kung dili ta may nadlukon sa Dios. Amen. Importante ang pagkamahinadlukon sa Dios. Sa atong real life application na isundagan gusto panalangin sa kinabuhi. Kay lagi sa pagpangalagad adunay panalangin. Pero dili tanan gusto mo submitar sa awtoridad sa Dios. Gusto ta nga panalanginan, gusto ta nga tawgon nga nangalagad, pero di ay dili tinuod nga nagsubmitar sa kabubuton sa Dios. Example, nangay tag financial breakthrough sa Dios, pero dili ta ga-practice og honesty sa atong trabaho o sa bisan unsang negosyo nga gipiyal sa Dios sa atong kinabuhi. Sige ta pangay sa Dios nga Lord, makalingkawas unta ko dani nga utang ani nga bayronon kani nga kalisod, pero dili taga kinabuhi nga adunay honesty
sa mga gipiyal sa Dios sa atong kinabuhi. Kamusta atong giving? Kamusta ang atuang pagnegosyo, atong pagpangalagad sa Dios? Kamusta atong matag adlaw nga paglakaw sa atong kinabuhi igsoon? Wala pa ta nakapantimbong, wala pa ta nakalaog sa atong mga isig katawo igsoon. Kaygon pa, the true religion sa Ephesians nagingon ang tinuod nga relihiyon kadtong mga tawo nga adunay kapug-aton sa mga kabus. Amen. Ang tinuod nga worship magsugod sa kahadlok sa Dios. Kung atong git-honor si Lord sa atong kinabuhi, sa matag daily choices sa atong kinabuhi. A call to fear and serve the Lord. Yun lang ang pagservisyo sa Dios. Is ka na bang sa simbahan, apik kita mangilhig, na ata kanunay sa mga buluhaton. But ang tinuod na pagservisyo sa Dios, mao ang pagmatinahuron sa Dios kung kita na lang og ang Dios mga igsoon. Sa atong pakigstorya sa atong sikataw, wapatan ng libak, wapatan makak, wapatan ng limbong, sa atong pagnegosyo, wala wapatan ng limbong, sa atong trabaho, wala wapatan ng limbong, sa atong mga DTR, sa atong mga oras, o unsa pa na klase ng mga daily nato nga mga kipagkinabuhi, may sir. Munang gitawag nga pagserbisyo sa Dios. Ang tinuod na pagserbisyo, dili na makita sa simbahan. Amen! But sa atong pagkinabuhi, na may pagtahod sa Dios ug nagakahimong panalangin sa atong isig katawo nga igsoon. Ikaduha nga calling ni Lord sa tanan nga iyang mga giluwas. A call to remove competing gods. Ingon sa 24 verse 14b, sa A ingon siya sa simbahan Ginoo ug pagpakinud-anon kamo sa pag-alagad kaniya. And B, kalimti ang mga Dios nga gisimba sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia ug sa Ehipto, pag-alagad kamo sa Ginoo. Kalimtan ang mga Dios. A call to remove competing gods. Aduna di ay mga Dios sa itong kinabuhi. Kini sila migsuon, bisan to giluwas na sila sa Ginoo, nagsunod na ni sila ni Moses ug ni Joshua. Pero naagi po ni sila kaptan nga mga Dios. Kita migsuon bisan Kristohano na ta, wala ta na aware nga usahay na atay mga Dios sa atong kinabuhi. Usahay gagahimo na tong Dios atong kwarta, trabaho, negosyo, pamilya, kalibutanon nga kalipay mga igsoon. Nagkahimong kompetensya sa presensya sa atong buhi nga Dios. TV, cellphone, instead nga maghatag ng panahon sa pagdaig sa Dios, sa pagdangop sa Dios, pagpamatig sa Dios, tuata sa TV, nagyampungad, tuata sa cellphone, nagyampungad. Tuata sa marites o barkada o unsa man nga klase nga aktibidades sa atong kinabuhi. Usahay nagtuutang wala tayong gidagadahan lang ang mga Diyos itong kinabuhi. Ingon diri, gisugo ta, a call to remove competing gods. Ingon siya, biyai, kalimti ang mga Diyos. Let's check ourselves, may suon, kung unsang mga butang ang pagkakumpetensya sa Diyos sa itong kinabuhi. Unsay hinungdan nga di natang pakaampo, unsay hinungdan nga di natang pakasimba, unsay hinungdan nga di natang pakaapil na ng atong mga buluhaton sa simbahan. Kung kana na imong kompetensya sa presensya sa Dios sa imong kinabuhi, sama kara sa nagsimba sa Dios o dili sa tinuod nga Dios nga naa sa langit. So, kitang tanan ng isultihan sa Dios ani, this is a challenge sa matagusa to check ourselves. Atong susihon, atong kaugalingon, because we naay calling si Lord sa atong kinabuhi, a call to remove. Ingon siya diri, kalimti ang mga Diyos o simbaha ang tinuod nga Dios. Ang mga Israelita kaniya tuigsuon tinuod, kauban na sila ni Moses, kauban sila ni Joshua, kay giluwas sila sa Dios gikan sa kaulipnan, pero dili tanan sa ila nagsimba sa tinuod nga Dios nga nagpaningkawas kanila sa kaulipnan. Naiuban sa ila nga nagdaladala pa sa mga bulawan nga giporma nga Dios. Sa tumang kinabuhi suon, usahay nga binatog
tinuod na ginta nga nakasimba sa pambuhay mo Diyos. Kanatong silpon usahay nga kahimo ng bulawan nga gipurma sa kaniadtong panahon na ron gisimba sa tao igsoon. Usa na sa pinaka nga kahimong idolatry sa atong kinabuhi. Cellphone, bana, asawa, mga anak, negosyo, na usahay makaingon nga bilang sa ko makaadto kay mao kani mao kana. Diyos sa kinabuhi so. Put away the gods which your fathers served. Israel nagdala gihapon og traces sa idolatry so katong sa mga Euphrates sa Egypt ug sa Amorites. God demands exclusive worship, my son. Ingon pa sa Exodus 20, verse 3, kung atong basahon. Exodus, palihog ko cream. Exodus 20, verse 3. God demands exclusive worship sa atong mga kinabuhi. Exclusive worship. It means, mga igsoon, kung i-worship na ang isgutan, si Kristo, ragyod ang angayan. Amen! Ayaw pagsimba o laing Diyos gawas ka nako. Sige kong isgutan nila. When we talk about pagsimba, and when we pagsimba igsuon, is mo na atong devotion, atong gidibot, atong kaugalingon dana nga butang. Worship. Gibutang atong gugma, atong kalipay, atensyon. Ingon siya dira, kung mag-isgot ang pagsimba, ayaw pagsimbag lain, gawas ng kanako o sa Diyos. Amen. God demands exclusive worship nga para ragid sa iyaha mga igsoon. But subo palandungon nga mas gigugma na ito pagmaayo ang cellphone, mas gigugma na ito pagmaayo ang Facebook, mas gigugma na ito pag-ayo ang negosyo, ang kwarta, mas gigugma na ito pagmaayo ang barkada, ang mga bisyo sa kinabuhi, labaw diha sa tumbuhin ng Diyos. Amen. In real life application, sa modern idols, sa atong kapanahunan karon dili naman tagadala-dala ang mga sa pamay na ay mga santos Dias. Wala na. Magkaingon kita na wala na kita nagsimpag Diyos. Kaya wala na sa ato ng mga. But in modern idols, my son, dili na siya statwa. Pwede siya kwarta, garbo, karir o trabaho, relasyon sa tao, o ambisyon sa kinabuhi. Kanabang wala na gitay Ginoo. Wala na gitay ampo-ampo, simba-simba. Kay ato na yung gilibot atong kaugalingon na madatong ta, masuccessful ta, mapahibutang ta sa atong mga kinabuhi. Patun sa gisaad sa Diyos, sa iyang pulong. Those who obey the Lord will be blessed in all kinds of blessing. Kinsa magtrabaho sa blessing. Kita igsuon. Deuteronomy nag-ingon, if anyone obey me, ihatag niya ang tanang blessing, tanang matang sa panalangin ng atong gikinahanglan. It means igsuon ang maghatag sa panalangin ang Dios. Dili nato nagtrabaho. Ayaw trabaho ang mga panalangin kay iya na sa Dios. Ang angay natong trabahoon ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Modern idols, pwede kwarta, garbo, itagpapildi sa garbo, karir, relasyon sa tao, ang tao na mas atong gihigugma, ambisyon sa kinabuhi. Biya lang ito sa ministry tungkol sa itong mga pangandoy. Usay mo na na tayo suod. Lord, unahon sa nako ang akong pagkuhan, ay ha, ako mga lagad ni mo Ginoo. Inon sa gingon sa Matthew 6:33. Seek God first. Mubalik tayo suod. Isik ang kingdom niya and all
nga atong gi-desire maigsoon easier rin mo trabaho ana. Amen. Let's change our mindset maigsoon nga dili kita ang angin maningkamot sa mga butang gusto nato makabuot ning kinabuhian kay iya ng trabaho sa Dios. Dili ka makaserve og full kay Lord kung naa kay competing loyalties sa ubang mga butang sa imong buhay. Unang usahay ang mga Israelita kaniadto dugay kay nakaabot sa Kanaan kay daghan pa kay gihapit-hapitan nga Dios sa kinabuhi. Mahimo na unta ng leksyon sa itong kinabuhi. Amen. Nga unta unahon ginunta nato ang Dios. Taman sa atong makaya. Unahon nato ang Dios. I-inline nato itong kinabuhi sa kabubuton sa Dios, sa prinsipyo sa Dios. Anong dili magnako, Lord? Ang kakapuot ang akong ipangandoy because wala na nakasabay sa pattern sa kabubuton sa Dios nga unahon siya igsoon. Amen. As long as dili nimo unahon ng Ginoo, dili gid mo follow ang gusto nimo. Kay wala man nagingon ng Dios, unaha pagpaningkamot ang imong mga gipangandoy, ipaulahi lang ko. Hello. Nakuha na to maigsoon. Dili ka ka-serve sa Dios kung aduna kay laing loyalty sa uban mga igsoon. Natong Dios abuguan. Dili abuguan si abuguan, jealous atong buhi nga Dios. Ikatulo igsuon nga calling ni Lord. Number 1, ang pagtahod ug ang pagsimba kaniya when we talk about worship sa iya lang igsuon. And ikaduha nga makita nato a call to remove competing gods, ang tawag sa pagbiya sa tanang mga Diyos atong kinabuhi. Kung sa itong mga butang nga ang pagkababag sa ato para makaampo ta, ato nang tanggalon igsuon. Ulayin ang kapanahunan. Katong mga butang nga hinungdan nga ditag pagkasimpa, ditag pagkaapil sa Bible study, mentoring mga unsang mga lakaw para sa pagserbisyo sa Dios. Atong susihon atong unsa may mga butang nga pakapapag nato. Kaya I believe na naagyod mga igsoon. And kung dili ta gusto may mosusama sa atong mga kaniadto kanunuan nga pila pa kakatuigan nga nagtuyog sa desierto, aya pa nakaabot sa saad sa Dios. Ipagyan tanan nakaabot tungod kay wala man lagi nibiya sa mga Diyos-Diyos. Ingon siya diri, kalimpi ang mga Diyos-Diyos. I am not saying na dautan ang cellphone, dautan ang TV, dautan ang mga buluhaton sa aktibidade sa kalibutan. But ingon siya diri, unaha ko. Unahon nato ang Dios, ay hatay tamagdani. Aya dayon tamaglaag, aya dayon tamag trabaho. Unahon nato ang Dios. Unahon nato atong tithing, ay dayon ang atong gusto nga tithing. Amen. Every generation may igsuon. Number 3, balik ta. Ikaduha, a call to remove or biyaan, kalimtan ang mga competing gods sa itong kinabuhi. And number 3, nga calling ni Lord sa tanan ng giluwas is a call to make a personal decision sa kinabuhi. So, in verse 15a, yung tag-decision na igsuon, kita nato kung kinsa diri sa verse na itong ibasa, si Joshua, personal nga may decide sa iyahang mga sayang atubangan sa mga katawhan sa Dios. Ingon siya, choose you this day whom you will serve. And ingon si Joshua sa verse 15, kung dili ka mo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Diyos-Diyos pa nga gialagaran sa iyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia, o ang mga Diyos-Diyos pa sa mga Amorihanon din sa yuta ang ipuy-an ninyo karon. Apan alang kanako o sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Make a decision, my soul. Number 3 nga calling ni Lord, make a decision. Kinsay imong alagaran sa imong kinabuhi. Ingon pa ni Kurt ganina, ganun dili pare-pareho ang level sa atong pagtubo sa Kristohanong kinabuhi because natay lain-lain choices sa atong kinabuhi. Gipili nimo ang pagtinapulan, gipili nimo ang talikdan ang Dios, ipaulay ang Dios. It's your choice. Imo po na mahimong outcome sa imong kinabuhi. At kung imong giuna ang Dios, God is faithful sa iyong saad na siya'y magatugang sa tanang panalangin ng gisaad sa itong kinabuhi. So,
Amen. A call to personal decision. Sa atong kapanahonan karon kinahanglan na ta magdesisyon. Whether naglisod ka, whether naa ka sa sala, whether naa ka sa kapos, whether naa ka na nga kaluyahon, whether naa ka sa sakit, naa ka sa kalisod, you have to make a decision, my soul. Ingon ang verse nga itong ipasa karon, dili ni ako pulong ang Diyos nga nagbarog karon. Siya nag-ingon karon kanato. Ingon siya in verse 15, kung dili ka mo andam sa pag-alagad sa Diyos, pagpili kinsay imong alagaran. Ininaot nga makaplagan ta sa Diyos nga mahimong sama ni Joshua igsuon, strongly declare his personal decision. Ingon siya, ako o ang akong pamilya mualagad ni sa among buhay na Diyos. Ano na ipipilang nag-ingon? Bisan pa man sa tanan, mualagad mi sa Diyos. Verse 16, ingon dara ang uban mingon, ang mga tao mitubag dili gayon kami mobiya sa Ginoo o mualagad sa laing Diyos. Ikaw igsuon, ikaw lang ug ang Diyos ang nasayod kung unsay imong pilion ini nga kabuntagon. This word is not para ugma. Hello. Kini nga pulong dili ni para unya. Dili ni para ugma kung makahuman na ka or kung maprofessional na ka. But this invitation challenges, command ni Lord is para ni ini nga kabuntagon, ining taknaa mga igsuon. Dili man ko kabalo sa imong response, unsay imong pilion, pero ang Dios nakakita. Whatever your situation karon, make a decision kung kinsay imong tinuod na alagaran so. Kana bang mga butang sa imong kinabuhi, bisyo kaluyahon sala sa imong kinabuhi, o ang Dios ba na nagluwas nimo pinaagi sa iyong kamatayon sa krus so. Neutrality is impossible. Hindi pwede nga mayon ka nga isa pa. Karon siguro dili pa nako kaya mag-decide. Siguro karon ang ako lang sa negosyo. Siguro karon ang katunga kay Lord, ang katunga sa ako. Lisod kayo, dili na pwede. Lisod nga pa sa iyong pulong. You cannot serve two master. Dili na pwede mo alagad sa atong negosyo, sa atong kuwanon sa dira. Kung tunga-tungaon na to, isuon na itong pagtagad sa Diyos. But ang iyang gikuman na to is ipauna nato siya sa itong kinabuhi. Wala siya nag-ingon nga biyaan nato ang mga butang sa itong kinabuhi na atong gihimo, pangandoy, negosyo, tanan ng mga butang sa itong aktibidades sa itong kinabuhi. Labaw sa tanan, ingon ng Diyos, ipabaw siya sa tanan. Ipauna siya sa tanan mga igsoon. Every generation must choose. Sa ato karon igsoon, kinahanglan ta mo pili kinsa igsoon aron ang atong umaabot na generation makapili po kinsa ilang alagaran. Amen. Kung gusto nimo nga ang imuhang umaabot nga mga anak, apo, mga lagad sa Dios, pili karon nga alagaran ng Dios. Kay kung imong pilion karon sa imong generation nga simbahon ang imong negosyo, ang imong kapangandoy sa kinabuhi, ang imong umaabot na generation maubod na ilang pilion. So, amen. Faith, dili lang inheritance, kinahanglan personal response. Dili pwede nga, si mama lang kay kami na Christian man lang mi tungod kay among ginikanan Kristohanon man. Christian man mi, nangalagad mi kay among mga ginikanan, among mga apuhan Christian man. Patigsuon ang atong pagtuo, ang inheritance sa atong pagtuo, personal choice and response nato na iya sa Ginoo. Amen. Kinahanglan personal, in real life application, daghan mo ingon mag-serve ko ni Lord pohon kung ready na ko. Pero si Josue nag-ingon, choose today. Sa di pa tamo uli sa itong panimalay ng kabuntagon, let's make a decision na pilion na alagaran ang Diyos sa itong kinabuhi. I am not saying na ma-perfect dayon nato na.
na sa matag adlaw iset na to atong alarm alas 5 sa buntag unahon ta ka Lord sa pagsimba o pagdayon mo. Ayha ko manikay-sikay sa akong pagnegosyo, pagpanarbaho. Nga sa hinay-hinay nga makaapil ko kinahanglan ako ning maset nga gani nga schedule para gitni sa bulhaton sa Ginoo. Natay action na himuon na igsuon. Dili pwede nga mag-decide ka karon pero magpaundayon pagkapon ta sa ato ang gusto buhaton na igsuon. Amen. Last may igsuon nga calling ni Lord. A leader's declaration of faith may igsuon. Usa niya na si Josue in verse 15b. But as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua led by example. Siya gid ang nag-lead sa ato, nag-leadership sa pagsunod o pagtuman sa kabubuton sa Dios sa atong mga kinabuhi. Iyang declaration nagsun dili lang para sa ikaw galingon, but appeal iyang household. Iyang yung gi-appeal sa iyang desisyon. So, sa imong desisyon karon, apila gyud ang imong pamilya. Amen. Revival magsugod sa panimalay. Ang ginikanan nga mag-lead sa devotion, hinay-hinay nga pag-lead sa mga pag-ampo uban sa mga anak, bana, asawa, mga sakop sa panimalay, sinugdanan igsuon sa atong pagsunod sa atong tinuod nga gisimba nga Dios. Devotional, family, mag-start na sa pamilya, hangtod sa ato ang personal, sa atong mga anak sakop sa panimalay, kaubanan silingan igsoon and living as a model of godly living ani nga komunidad. Amen. Ang pamilya kinahanglan mag-set of spiritual direction. Homes dapat mahimong worship centers, dili lang entertainment sa kinabuhi nga igsoon. Dili lang tong magpalita sa mga butang aron ma-enjoy ta. Mag-celebrate ta sa atong mga parties kinabuhi para ma-celebrate nato ang mga birthday, ma-enjoy ta, malipay ta. Bilang ingana ang pamilya sa Kristohanon, but ang Kristohanon nga pamilya is a model of godly living and devotion diha sa Diyos. Pagsimba sa Diyos. Kita ang ihimplo sa pagsimba sa Diyos. So, set your family. Iset na itong atong pamilya naging panahon sa pagsimba sa Diyos. Hindi lang kada Sunday magsuon. Nga dapat iset na to nga naging gathered nga magsimba ta sa tubig ng Diyos because this is our decision nga simbahon ang Diyos. Kita nga pamilya piliun gid nato nga simbahon ang Ginoo. Adunay mga pamilya daw datong naglinog dito sa Jensen nga nangaguba gyud ang balay, naiwan gyud gyud nangamatay, nangadalugan. At naging uban igsuon nga na-save yun. Wala ta nasayod sa ilang kahintang sa kinabuhi. Ang mga trahedya sa itong kinabuhi, dili na ito maibaluan. Kinanglan na ito pangandaman na igsuon. Do you think pasagdan sa Dios ang pamilya nga nagkahiusa sa pagsimba kaniya, dili kayo? And mo na'y atong imuong lesson nga sa atong pamilya, dapat aduna tayo panagtigom diya sa pagsimba kaniya. Amen! A call to declare our faith and our kanapang devotion sa atong buhay ng Diyos. Last na igsuon, the people's response. In Joshua 24 verse 16, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Amen. Nakita na ito igsuon nga ang mga tao nagdesisyon gid sila. And I hope na desisyon sa ta. Wala sila nag-ingon diri nga time sa Josuea magdesisyon sa me guys sa me 1 week ha. But in verse 16 ang sa gingon diri may igsuon ingon ang katawan sa Dios. Verse 16, ang mga tao may tubag dili gayud kami mobiya sa Ginoo o mualagad sa laing mga Dios nag-response gid sila igsuon. Dili kabutagon dili pwede nga dili ta ma-response. Dili pwede nga ugma pa ang atong response. Now na. So, as our title gingon, choose these days whom give us all. Atong pakpakan ng kayo sa tumbuhin ng Diyos. So, ato iduko atong mga ulo
And